Hi everyone! Good morning! I'm back. This is Brusas and welcome back to my YouTube channel. Oh my gosh, this is it guys, pag-uusapan natin ngayon, matinding tapatan nila sa Miss Universe o obra. Kaya kung sino to at ano to, yan ang tatalakayin natin ngayon. But before anything else, hello Philippines and hello beautiful people, mabuhay! Kamusta kayong lahat? Sana lahat po kayo ay okay at safe ngayong araw na ito. At syempre sa lahat naman ng mga bago nating subscribers dyan, hello po sa inyo lahat. Maraming salamat guys sa pag-subscribe ninyo. Syempre dito sa channel ko at syempre sa lahat naman ng makasolid na makamamasam dyan na laging tumututok dito araw-araw, lagi-lagi. Maraming salamat guys sa inyo lahat. Syempre usapang tapatan sa Miss Universe tayo ngayon. So, noong 2022, matindi ang tapatan ng Pilipinas, ng Thailand at saka ng Philippines dito sa Miss Universe. Dahil maraming naloka, dahil Michelle D at Antonio Porcil ang nagtapat dito sa Miss Universe kung saan ginanap sa El Salvador. At maraming naniniwala noon na kaya ni Michelle D maka-top 5 sa Miss Universe. At medyo nag-aalinlangan tayo kay Antonia. Pero ito ang naging resulta. Michelle D out, Antonia in para sa top 5 ng Miss Universe at naging first runner-up. Maraming nagtaas ng kilay dahil nga, di ba, doon sa ipinakita nilang result para sa top 5 ay nandoon si Michelle D. Tapos isang iglap ay bigla na lang pinalitan, no, di ba? So, hindi lang naman sa Pilipinas uso ang recycle queen, no? Kahit di sa Thailand, uso din sa kanila dahil Antonio Porcil, di ba? At syempre, nagbalik din para sa laban nila sa 2024 naman ang tapatan ng Pilipinas na si Chelsea Manalo at saka syempre si Oppo Susyata. At ayun nga, si Oppo ay nakarating sa top 5, third runner-up after nila mag-first runner-up noong 2023 ay nag-third runner-up naman sila sa Miss Universe. And then, Pilipinas out sa top 5. Pero, naging Miss Universe Asia. Pero sabi ganun, grabe ha, ang layo ng narating. Dito ko talaga naramdaman ako parang ang Thailand na pinupush talaga nilang makarating sa dulo ng competition. At eto na nga, syempre, noong 2025, last year, syempre, kumpiyansa tayo dahil Atisa Manalo ang itatapat natin sa Philippines. Pero tinapatan nila ang ating pambato na si Vina Singh. At ayun nga, naging first runner-up pero ang Pilipinas naman ay, ayun, syempre third runner-up. Hindi na papayag ang Pilipinas na lumamang sila ng bonggang-bongga. Kaya masaya ako noong nakaraang taon kasi sabi ko talaga, kapag etong taon na to, si Atisa Manalo ang nilaban natin sa Miss Universe dito sa Thailand tapos hindi tayo naka-top 5, ayoko na ng Miss Universe. Ayun talaga, promise ko yun. Pero, in fairness naman, naka-top 5 pa rin si Atisa. And then, wala naman akong problema. Kung naging first runner-up si Vina, okay lang yon. At least, ang goal ko lang naman ay maka-top 5 talaga si Atisa. Pero ngayon taon na to, eto na. Dahil, syempre, kaabang-abang ang Miss Universe natin. Ngayon taon na to, syempre, ang pambato natin, Bea Milan Windorski. Si Bea Milan, alam ko, naniniwala ako na isa siya sa mga malakas na kandidata ngayong taon na to sa Miss Universe. Naniniwala akong kayang tumungtong ni Bea Milan Windorski sa top 5 ng Miss Universe. Katulad ng ginawa ni Atisa Manalo, alam kong ganun level ang mararating dito ni Bea Milan. At hindi imposible na tayo ang manalo ng Miss Universe ngayong taon na to. Ganon ko naiisip yung magiging laban niya. Pero syempre, kailangan ng matinding transformation, kailangan ng paghahanda. Sana naman tigil-tigilan na rin ni Bea Milan yung palihid-lihid na ganon. Kasi nakikita ko sa training niya, para saan ba yun? O diba, parang magbe-bending ba siya doon sa Miss Universe? Kasi naluloka kasi ako, may nakikita ko sa mga training niya, mga pag-ganon-ganon. Kasi baka mamaya sa Miss Universe, bigla siyang ma-overwhelm dahil sa ginagawa niya sa training niya. Pagkatapos biglang pagdating sa Miss Universe, bigla siyang gumanon. Di ba? Nakakaloka. Sana naman walang ganon mga Mars, no? At ayun, so kailangan talaga ng matinding paghahanda dahil syempre,
Alam naman natin, Latin country ang Miss Universe. This is Puerto Rico. Medyo mahihirapan dyan ang Asian, pero maswerte na lang tayo kasi mistisa din ang pambato natin at naniniwala ako mapapansin nila ng bonggang-bongga ang pambato natin. So yon, malakas yung kumpiyansa ko talaga kay Bea Milan Windorski na she's a perfect candidate for the Philippines para sa Miss Universe body, beauty, and brain. And then ayun lang, kailangan mag-train talaga sa Q&A kasi hindi pageant pati kasi si Bea Milan. So, kailangan matutunan niya yun. Kung ano yung tanong, ayun yung sagot. Hindi yung, eto yung tanong, magkukwento ka ng istorya. Mali yun, charot. Pero, syempre, umaasa ako na mag-under training siya ng bonggang-bongga. Magagaling naman yung mga nasa paligid ng Miss Universe organization natin. Kaya, kayang-kaya yan ng Miss Universe Philippines na ma-develop at talagang magkaroon ng maganda o matinding transformation ang ating Miss Universe, di ba? So, I'm so excited. And then, syempre, excited din ako dahil, eto nga, akala natin wala nang itatapat ang Thailand sa atin. Pero, ayan nga, usap-usapan na si Katarina Botes, mukhang sasanayin sa kanya ang mga universe sa langit dahil ilang beses na rin naman itong sumali sa Miss Universe Philippines. Sa Miss Universe Thailand, di ba? At naging first runner-up yata siya nung unang sali niya. And then, sumali siya sa Miss World. At ayun, sa Miss World, pinalan siya. Naging Miss World Thailand siya. Pero na-El Tokuyo siya doon sa Miss World mismo. Alam ko kung bakit. Charot. And then, pagdating naman dito sa MGI All-Stars, nagulat ako sa transformation niya. In fairness yung transformation ni Tarina talagang wow. Ang ganda ng make-up, di ba? Ang galing ng mga ipinakita. Bukod doon sa pumayat na siya, ang ganda talaga ng styling, make-up, everything. And then, of course, nagulat din ako sa mga pasabog niya during finals night. Oho. 'Di ba yung mga coronation, yung mga preliminary competition, nakita niyo yung execution niya talaga. Oh my gosh, naluloka talaga ako sa kanya, te. Sabi ko sa kanya, in fairness pasabog. At natakot nga ako para sa kandidata natin na si Gasini Ganados. Pero syempre, Gasini Ganados is Gasini Ganados. Gayon. At eto na nga, ngayon daw ay dahil natalo siya dito sa MGI All-Stars, at nakakuha daw siya ng matataas na score sa mga hurado, pero wala naman siya sa top 5. Ano nangyari, te? So, yun, naloka ako. Ang taas ng score mo, pero wala ka sa top 5. Oh, ayun. Ang ending ngayon ay, syempre, pupunta siya sa Miss Universe Thailand. At happy naman ako kasi, syempre, hindi na sayang yung laban niya. Kumbaga, parang payat si Tarina ngayon, maganda si Tarina ngayon. Kumbaga, ituloy-tuloy mo na yan. At eto nga, lalaban daw sa Ratchaburi. Ratchatani yata. So, ayun. So, para sa akin, perfect. And then, I think siya yung mananalo doon. Obviously. And then, obviously, siya isa sa mga magiging official candidates dito sa Miss Universe Thailand. Na magaganap daw this coming August. Okay? And then, ayun. So, syempre, pag naging kandidata dito si Tarina ang isa sa mga malakas na kandidata dahil siya lang naman yung recycle queen. Siya lang yung recycle queen na galing sa Miss World, na may experience na rin sa Miss Universe Thailand. Kumbaga, iba na ang pangalan ng isang Tarina Botes. At kahit naman ako, iniisip ko, okay, pwede nyo nang padala yan sa Miss Universe. And then, I think, yes, mataas yung potential na baka siya ang manalo Miss Universe Thailand ngayong taon na to. And then, dahil nga si Tarina Botes siya, dapat ba mangamba ang pambato natin na si Bea Milan Windorski? Dapat bang matakot ang mga Pilipino kung sakaling si Tarina Botes ang ilalaban nila sa Miss Universe? Piling ko hindi. Wala naman akong nararamdaman na gano'n, nakatakot-takot siya. Pero, dahil nakita ko yung performance niya at nakita ko kung paano siya mag-prepared, ayun yung dapat paghandaan ni Bea Milan Windorski. Dapat maghanda din si Bea Milan para sa magiging laban niya dito sa Miss Universe. Dahil kung ganito kagaling maghanda ang pambato ng Thailand, kung sakaling siya ang ilalaban ng Miss Universe, Bea,
ayun, baka ikaw ang mawala sa eksena at siya ang makapasok sa eksena, di ba? But kumpiyansa naman ako sa Miss Universe Philippines Organization na paghahandaan nila to ng bonggang-bongga. Nakita na rin nila kung ano ang meron laban ni Tarina Botes during the preliminary competition at finals night. At kung paano to umatake. Yes, maganda siya sa entablado. And then, ayun. So, dapat alam nila yon at aware sila doon para mapaghandaan pa ng bonggang-bongga ng pambato natin sa darating na Miss Universe, di ba? I'm so excited. So, ngayong taon na kaya na to ay matindi kaya ang pambato ng Thailand. Parang feeling ko, kung si Tarina ang magiging kandidata nila, hindi makakarating sa top 5 si Tarina. Charot. Parang feeling ko, lalaban pa rin ang Philippines. Yun. So, ganun talaga yung kumpiyansa ko. Hindi ko pa nakikita si Bea Milan Windorski in person na. Pero according sa mga nagsasabi sa akin, konbinsido naman ako na, okay, may laban talaga ang Bea Milan Windorski. And then, of course, nakita ko na rin si Tarina, may laban din naman siya sa Miss Universe kung sakasakali. But, naniniwala ako na kayang pantayan ito ng ating pambato ng bonggang-bongga. At, syempre, ibang level, syempre, si Bea Milan. Kumbaga, parang to the highest level. Ganon! Kaya, syempre, maganda tayo at hintayin natin kung ito nga si Tarina Botes ang makakatapat ni Bea Milan Windorski sa Miss Universe. So, kayo ang tatanungin ko, kung silang dalawa talaga ang sakaling magtapat sa Miss Universe, tingin din ninyo, kayang talunin ni Tarina Botes etong si Bea Milan Windorski or malalampaso ng bonggang-bongga ang pambato ng Thailand. Ang pangit naman ng term, no? So, yun. So, malalampasan or malalagpasan ng bonggang-bongga ng Pilipinas ang pambato ng Thailand sa darating na Miss Universe. So, excited ba kayo? So, excited ako. Yan. So, syempre, abangan natin kung anong mangyayari at kung papalarin nga ba si Tarina na masungkit ang corona ng Miss Universe Thailand. Parang piling ko naman, yes, papunta siya doon. At dahil paulit-ulit na rin naman siya sumasali ng mga pageant dyan, kumbaga parang deserve naman niya, no? Kasi yun yung pangarap niya, yung mapadala sa Miss Universe. Pero kung iisipin mo, in fairness kay Tarina, grabe yung niya, yung destiny niya papuntang Miss Universe Thailand. Kung sakaling masusungkit niya to. Kasi, imagine niyo galing siya sa Miss Universe Thailand, tapos biglang okay, hindi siya nanalo. Pumunta siya sa Miss World Thailand, nanalo siya doon. Pagdating sa Miss World Thailand, hindi siya nanalo sa Miss World, so bumaksak yung So, sumali siya dito sa MGI All-Stars. And then, pagdating sa MGI All-Stars, hindi siya nanalo at pumunta siya sa Miss Universe Thailand. O, di ba? And then, ngayon, parang nakikita ko, mukhang papunta na sa'yo ang corona na Miss Universe. Kaya hindi rin natin masabi, no? Baka mamaya biglang mag-magic to sa Miss Universe. Malay ninyo, si Tarina Botes pala ang hinihintay ng Thailand para koronahan sila ng Miss Universe. Di ba? Kaya antabayanan natin yan. So, subaybayan natin kung ano ang magiging eksena ni Tarina kung siya nga ba ang makakarating sa Miss Universe ngayong taon na to. So, kayo guys, ang chika ninyo dito sa mga tinatalakay natin? I-comment below mo yan para at least sumalaman ko naman kung ano naman ang chika mo dito sa mga pinag-uusapan natin ngayon. Syempre, maraming salamat po sa inyo lahat sa love and support na binibigay ninyo syempre dito sa channel ko at sa mga hindi pa nakaka-follow at nakaka-subscribe. Mag-follow na kayo at mag-subscribe na kayo. Maraming salamat guys. So, syempre hanggang dito na lang. Sabi ng ganon, tiwala lang sa itaas. Always keep smiling and laban lang. So guys, hanggang dito na lang. Hanggang sa muli nating chikahan. See you tomorrow. Thank you guys.